Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating." At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito naman po tayo sa palatuntunang salita ng Diyos.
salita na nagbibigay buhay. Maaari din ho na sa araw na ito ay ating gunitain si San Roque, ang manggagamot. Pero ang kadalasan ho ay kinukuha yung ika-19 na linggo ng taon, Miyerkules. Mga kapanalig, sabi ho dito sa mabuting balita, kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, balikan mo at kausapin. No? Dahil kapag hindi po natin ito nagawa, ay baka naman may malala pang mangyari sa atin at sa ating kapatid. Kaya nga sinabi kong nagkasala sa iyo ngayong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Ang unang tanong, kapatid ko ba talaga? Ay, hindi naman eh. Kakilala ko lang naman yun eh. O hindi ko nga naman kakilala ay nasaktan ako. Ay bakit ba naman hindi ko iwasan at bakit ko naman patawarin? No? Wala naman akong ginawang masama. Sino ba yung nagkasala? Hindi ba yung taong ito? Alam niyo, marami ho tayong maaaring ibigay na palusot. Pero ang una-una po na ating dapat malaman na nang tayo'y bininyagan, lahat ho, sino man na binyagan at kahit na hindi binyagan, ay ating kapatid. Bakit? Iisa lamang ho ang Diyos. At tayo'y lalang ng Diyos. At hindi lamang ho yan. Ang kanyang anak na si Jesus ay tinubos ang lahat. At si Jesus ang ating kapatid. Kaya nga tayo lahat ay magkakapatid. Kaya nga ho, maraming mga pagkakataon na nagkakasala ang isang tao. Sa pamilya, halimbawa, ayan, dugong kapatid. Pero sa mga iba naman, kahit na mga kaibigan mo, mga co-employees mo, ay siyempre, sometimes, mayroong alitan, mayroong tampuhan, and so on. Sabi nga, mas maganda ho, na bago ka magkomunyon, nako, mas maganda, iwanan mo muna yan, at ayusin mo. Kung hindi ka papansinin, at least nagawa mo na ang dapat. At maganda rin ho, kailangan kausapin mo, parang malaman niya na mali ang kanyang ginawa sa iyo. Parang naayos misunderstanding, karanasan, kadalasan. Kaya po mga kapatid, na madali sana na maganda ang pakikitungo sa isa't isa kapag nag-uusap, kapag tumahimik ka at pinabayaan mo at nagngingit-ngit ka sa iyong kalooban, ay mas lalong hindi po naaayos ang pakikitungo mo sa isang kapatid. Kahit nalagyan pa natin ng quotation mark, ang kapatid. Sa totoo ho, talaga namang kapatid natin. Tayo lang naman ang nagsasabi gaya ng iba, is he my brother? I am not my brother's keeper. Am I? Ayun na yun, sa Genesis 1 pa. Sinabi na para bagang iniiwasan natin. Hindi ho. Si Kristo, ating kapatid, tinubos niya ang lahat, walang pinipili. Sa halip nga, binibigyan niya ng maraming pansin ang mga makasalanan. Ang kanya nakakausap ay sa mata ng madla ay mga makasalanan, mabibigat ang kanilang mga nagawa laban sa kautusan, yung lumang kautusan. Pero ito yung nilapitan ng Panginoon dahil sila ay bukas ho. Marami ho, nakala nila sila ay banal, righteous,
Kaya nga sabi ng Panginoon, a healthy person does not need a doctor, a physician. It is those who are sick that need one. Mga kapanalig, tayo lahat ay sick, mahina, makasalanan. Lahat tayo are in need of God's healing. Kaya maganda nga naman si San Roque, isang manggagamot, no? Ito po ang mahalaga sa atin. Magkaisa tayo sa diwa ng pag-ibig. Dahil kapag ikaw ay tunay na nagmamahal, mas madali ka ho na magtawad. Madali po na maunawaan mo ang mga kahinaan ng iba. Maunawaan mo din ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig. There are so many crimes, perhaps, that are committed because there is no love. Because nobody love that person. Yung mga kumikitil ng sariling buhay, yung mga suicides, or perhaps some of them are just really crying for love from someone. But perhaps they did not cry to the Lord. Ayan ho, diyan ang magandang pananampalataya ho natin, na kapag lahat na ay madilim, napakahirap, huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot na sumigaw, Lord, Lord, help me. Tulungan mo ako. Ako ay naghahanap ng tunay na pag-ibig. And the Lord will give you that grace. Amen. Through His love